So, ito mga kaibigan yung ating lumang fan motor on auxiliary ng ating Grand Starex ano. Ayan. Ngayon yun yung nasira na dating gamit ko ano. Ngayon, ang ginawa ko, inalis ko yung pinakagitna niyang cartridge niyan at pinalitan ko nung nabili ko na ordinary na auxiliary fan. Nilagay ko diyan, tinap ko. Tapos nilagay ko dun sa aking Grand Starex ano. So ang nangyari, nag-overheat ng konti tapos malakas sa diesel at saka mahina aircon. So hindi siya standard kasi yung lakas ng kanyang fan. Kaya ang ginawa ko ay umorder na ako ng bagong fan motor ano. Yung motor lang yung motor lang, hindi yung buong assembly ano. So ito ang ginawa ko muna, inalis ko muna yung bumper ano. Pakita ko lang sa inyo kung paano yung alisin ano. So una, alisin niyo muna yung screw dyan sa ilalim dyan. May screw dyan na isa. Yan, screw isa na metal screw ano. Gagamitin yung Phillips screw nyo sa inyong mga tools ano. Dito naman yung sa kabilang side. Ganun din ano, alisin niyo dyan. Yan, at pagkatapos pagka natanggal niyo na, meron dito sa ilalim na plastic screw ano, alisin niyo yan. Kabila, bali apat yan lahat. Yan, at pagkatapos sa may bandang ibabaw, alisin niyo rin yun no? So yan yung inalis ko sa ilalim ano. Nahulog yung isa kaya tatlo na andyan. Pero apat yan, yung apat na yan. So mga kaibigan, itabi nyo yan dahil magagamit nyo yan ano. Hindi basta-basta nakabili ng ganyan kung hindi kung hindi nyo alam kung anong tawag ano. Pero dali nyo yung sample sa auto supply, meron yan sa auto supply. So ito mga kaibigan ano, nakita nyo ba? Actually pinalitan ko na siya at yan na yung pinaka fan ano, at saka yung blade ginamit ko. Ang ginawa ko, pininturahan ko ng red para kitang-kita ko na umiikot kasi minsan hindi talaga kita yung pag-ikot niya pag hindi mo napansin na i-check ano, pag hindi mo chinek. Tapos mahina na pala yung ikot niya katagalan kasi nasisira yung fan motor kaya dapat lagyan nyo ng kulay yung kanyang blade ano. Yan ano. So pagka may kulay na ganyan, malalaman mo kung tumatakbo talaga siya no. So gawin natin mga kaibigan, start natin ano. Start natin para pakita ko sa inyo yung difference ng walang kulay at merong kulay na fan blade ano, kasi meron akong auxiliary na fan motor dun sa kabilang side ano, sa kanan ano. Sa left kasi yung original na auxiliary fan. So may auxiliary 2 ako na fan na nasa kanan ano. So start natin. So yan, start na, and then i-on natin yung kanyang aircon ano. Okay, punta tayo sa harapan. Yan ano mga kaibigan. Yan no. Nakikita nyo ba tumatakbo na? So kitang-kita nyo yung pag-ikot ng ng blade ano. So kayo din gayahin nyo rin yan para makita nyo na umiikot yung blade. Kasi minsan pagka napansin nyo na humihina yung aircon, hindi natin na-check yung auxiliary fan. So para makita natin na tumatakbo, lagyan nyo ng kulay. Tingnan itong isa, walang kulay, di ba? So i-on natin yung isa. Yan, may switch ako dyan sa ilalim. Auxiliary fan 2. I-separate ko, hindi ko sinama dun sa original na auxiliary fan para meron akong option ano, napatayin at i-on and i-off. So ayun mga kaibigan, tumatakbo na siya pero hindi niyo nakikita masyado na tumatakbo siya talaga siya ano, o umiikot yung kanyang blade ano. So mas maganda kung kulayan pa rin natin yan next time. Pero for the meantime, itong original na standard auxiliary fan natin para sa air conditioning sa condenser ay tumatakbo talaga siya no? Alam natin. At yan, makikita natin dyan na nag-moist na siya no? Maganda yung moist niya kasi standard na yung ating kinabit, hindi katulad dati na ginawa lang natin ng paraan na medyo mahina yung aircon at malakas sa gas, sa diesel, at medyo nag-overheat ano. So okay na yung normal yung lamig niya, wala na tayong problema sa ating aircon at hindi na rin siya masyadong malakas sa gas, hindi na rin siya nag-overheat. Yan, medyo mainit yung makina pero hindi naman talaga overheat So yan, malamig na siya dyan sa pinaka labasan ng hangin sa evaporator ng ating aircon ano. So yan mga kaibigan ano. Alright, yan, malamig na siya. So yung pinakita ko sa inyo ay tip para makita nyo yung blower na umiikot yung kulay So yun naman pagbabalik ng bumper natin mga kaibigan
Ayan, ang pagbabalik ng bumper kahit isang tao kaya lang, kaya yung ikabit yan, basta lagyan nyo lang ng konting puwersa, no? Yan, may gap diyan, pero para maipasok nyo yan, medyo luwagan nyo sa kabilang side, ano? Yan, pag nalugan nyo sa kabilang side ng bumper, yan, pwede nyo nang ipasok ulit dyan, ano? Merong ano yan, merong guide para maipasok nyo yung bumper, mga kaibigan. Yan, pakita ko sa inyo na naipasok na yan, ano? Alright, yan. Nakita nyo ba? Naipasok na siya, no? Yan, medyo pupukpukin nyo na lang ng bahagya para mag-fit na talaga siya. Ayan. Ayan, oh. Ayan. So, yung tip na yan naman ay para sa bumper, ano? Para maibalik nyo pagkatapos yung kabitan ng auxiliary fan, ano? Yan. Tapos sa kabilang side, ganun na rin. Yan. Naikabit na. Yan. Ayan, lalagyan natin ng puwersa para maibalik natin. Ayan, medyo bukbukin nyo lang ng konti ng kamay, huwag hard. So ayan, sa ibabaw naman meron dyang parang stopper, ano. Ayan, dyan yung medyo hihilahin nyo ng konti at para magkaigi yan. May ano dyan, meron ding lock yan, ano, katulad sa ilalim ni plastic screw. So hindi ko nilalagyan kasi pagka ano, hindi naman siya kikita kaya okay lang. So ayun mga kaibigan, ito naman yan yung mudguard, ano. So ang gagawin nyo lang, medyo pepersahin nyo lang ipasok para ano, para magkaigi siya, no. At yung mga accessories sa ilalim katulad ng mga wirings, makikita nyo dyan kung paano ko ibinalik, ano. Kasi may ano ako dyan, may tawag doon, fog lamp, ano. So ayan yung wire ng fog lamp, ipapasok ko lang yan doon sa loob. Yan, medyo yan, pinasok ko dun sa loob ng pinaka mudguard niya, no? Tapos lalagay ko na yung kanyang pinaka screw, plastic screw, mga kaibigan, ano? So makikita nyo dyan sa video na nilagay ko yung plastic screw. So mga kaibigan, itong mga ginawa natin na tip ay mahalaga. Una, yung fan, auxiliary fan na kinabit natin, mga kaibigan, na hindi naman standard yung kanyang blade, hindi malaki, hindi mahaba, ay nag-overheat ng bahagya, malakas sa diesel at saka mahina yung kanyang aircon, ano. Kaya as soon as possible, kung emergency, pwede nyo gamitin yun, yung pinakita ko sa inyo na ginawa ko. At pagkatapos mag-order na kayo ng fan motor talaga para dyan sa ating auxiliary fan sa air conditioning, ano. So para magkaigi. Pangalawa, yung ating fan blade, kulayan nyo para nakikita nyo, mga kaibigan, na umiikot siya kapag medyo mahina yung lamig ng aircon. Makikita nyo na kung umiikot ba siya, kung mabagal o mabilis pa. Pagka mabagal, syempre may problema din sa fan motor, ano. Okay, so papalitan nyo yun. At pangatlo, yung hanggat maaari, lagyan nyo rin ng auxiliary fan 2 sa tabi nung number 1 na auxiliary para meron kayong option na pagka tumatabo kayo, nasira yung fan motor na isa, meron kayong backup. So yan ang mahalaga. At pagkatapos, ito naman yung pagbabalik ng bumper, mga kaibigan, ano. Pinakita ko sa inyo kung paano siya tanggalin at ibalik. So yan, katulad na nakikita nyo, ini-screw ko na gamit yung maliit na BB screw yan, screwdriver, Phillips screw. Yan ang gamitin nyo, mga kaibigan, kasi pagka nakadiretso yung gulong nyo, tatama pagka mahaba yung inyong Phillips screw. So gamitan nyo na mas maiksi. So yan, ano. At pagkatapos sa kabilang side naman, hihigpitan nyo rin, mga kaibigan. So yung bumper ay kayang-kaya ng isang tao, mga kaibigan, na ibalik. Kaya ano lang, diskartehan nyo lang, mga kaibigan. Hindi nyo na kailangan ng katulong, ano. Yan. So yun, sa ilalim din naman, ibabalik natin yung kanyang pinaka plastic screw, ano. Yan. So pakita pa rin natin, hinigpitan natin yung yung screw, metal screw, para hindi mahulog yung bumper, kasi yun yung pinaka-support talaga niya, no? Plus yung sa ilalim naman na plastic screw. Okay, mga kaibigan, napaka-importante ng mga binanggit ko sa inyo, mga kaibigan, tungkol sa fan motor, tungkol sa blade na may kulay, tungkol sa pagbabaklas ng bumper, at kung ano yung mga ano yung babaklasin nyo, yung plastic screw, at saka kung saan manggagaling yung pinaka pagbabaklas ng ng metal screw. Yan. So yan, tapos na natin, mga kaibigan, ano, at sana ay natulungan kayo na aking tip na ito, at maraming salamat, at sana ay magamit nyo ito pagka may problema kayo sa inyong Grand Starex, ano. So simpleng tip lang ito
kung ano yung dapat ninyong gawin. At sana huwag niyo naman kalimutan mga kaibigan na mag-subscribe sa aking channel at magkatulong-tulong tayong lahat, ano. Okay, magandang araw sa inyong lahat, magandang hapon, magandang gabi. Thank you to all. Bye.